Magandang araw! Para sa ika-4 na linggo ng Araling Panlipunan, tatalakayin natin ang mga klasikal na lipunan ng Amerika, Africa at mga pulo sa Pacific. Layunin ng aralin na ito na mailarawan ng heograpiya, kasaysayan, dahilan ng paglakas at paghina ng kabihasnang klasikal ng Amerika. Mailarawan ang heograpiya at unang kabihasnang klasikal ng Africa at mailarawan ang heograpiya at unang kabihasnang klasikal ng mga pulo sa Pacific. Magsimula tayo sa mga klasikal na lipunan sa Amerika. Tulad ng mga kabihasnang umusbong sa Greece at Rome, ang Maya, Aztec at Inca ay nakilala rin sa pananakop ng mga lupain at pagtatayo ng mga imperyo at sa malawak na impluensya ng mga ito. Umusbong ang mga kabihas ng Maya at Aztec sa Mesoamerica. Nakuha ng rehiyong ito ang kanyang pangalan mula sa salitang Griego na meso na ang ibig sabihin ay gitna. Sa kasalukuyan, saklaw ng Mesoamerica ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at kanlurang bahagi ng Honduras. Ang kabihas ng Inca naman ay sumibol sa Timog Amerika. Pagmasdan niyong mabuti ang mapa upang mas maintindihan ang lokasyon ng mga klasikal na kabihas ng ito. Ang kabihas ng Maya ay sumibol sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa Timog Mexico hanggang Guatemala. Ang mga pinuno ng lipunang Maya ay tinawag na halak-uwinik o tunay na lalaki. Katuwang nila sa pamumuno ang mga kaparian. Ang sentro ng bawat lungsod ay isang pyramid. Ang itaas na bahagi nito ay dambana para sa mga Diyos. May mga templo at palasyo din sa tabi ng pyramid. Dahil pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Mayan, ang sinasambang Diyos nila ay may kaugnayan sa ulan at pagtatanim. Isa sa mga pinakakilalang pyramid ay ang Pyramid of Kukulkan na ipinatayo bilang parangal kay Kukulkan, ang god of the feathered serpent. Idinaos dito ang mga seremonyang panrelihiyon. Ang Pyramid of Kukulkan ay patunay ng mataas na kaalaman ng mga Mayan sa arkitektura, inhenyeriya at matematika. Mahusay na magsasaka ang mga Mayan. Nakapagtanim sila ng mga mais, kalabasa, abokado, kakao at marami pang iba. Nakipagkalakalan din sila at ilan sa mga produkto nila ay ang mais, asin, tapa at iba pa. Sa kasamaang palad, bumagsak din kinalaunan ng kabihas ng Maya. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng mga eksperto ay ang pagkasira ng kalikasan, paglaki ng populasyon, pagbagsak sa produksyon ng pagkain at patuloy na digmaan. Isa pang kabihas ng umusbong sa gitnang Amerika ay ang Aztec. Ang ibig sabihin ng Aztec ay isang nagmula sa Aztlan. Ang Aztlan ay isang mitikong lugar sa Hilagang Mexico. Ang punong lungsod ng kabihas ng Aztec ay ang Tenochtitlan na kinatatayuan ng lungsod ng Mexico sa kasalukuyan. Mahusay ring magsasaka ang mga Aztec, lalo pat mataba ang kanilang lupain. Upang madagdagan ang lupang tinataniman, naisip nilang lumikha ng mga chinampas o floating garden, mga artipisyal na pulo na nabuo sa pamamagitan ng pagtatambak ng lupa sa mga sapa. Nagtanim sila ng mga mais, patani, kalabasa, abokado, sili at kamatis at nag-alaga sila ng mga pabo, aso, pato at gansa. Katulad ng mga Mayan, ang mga Aztec din ay sumamba sa mga puwersa ng kalikasan. Ang pinakamahalagang Diyos nila ay si Huitzilopochtli, ang Diyos ng araw. Mahalaga rin si Tlaloc, ang Diyos ng ulan, at si Quetzalcoatl, ang bersyon ni Kukulkan para sa mga Aztec.
Nakilala rin sila sa pag-aalay ng mga tao o human sacrifice. Karamihan sa mga iniaalay nila ay mga bihag, ngunit may mga mandirigma ring kusang loob na iinialay ang kanilang sarili. Ang mga Aztec ay nagsimulang magpalawak ng teritoryo noong ika-15 siglo. Ginamit nila ang paninindak at pag-aalay ng tao upang makontrol ang mga teritoryong kanilang nasakop. Dahil sa mga buwis na ibinayad ng mga teritoryo, ang Tenochtitlan ay naging sentrong pangkabuhayan at politikal sa Mesoamerica. Maliban sa husay sa pagtatanim at pagpapalawak ng teritoryo, nakilala rin ang mga Aztec sa kanilang galing sa inhenyeriya. Nakapagpatayo sila ng mga estruktura katulad ng mga kanal o aqueduct, mga dam, gayon din ang sistema ng irigasyon, liwasan at mga pamilihan. Ngunit nagwakas din ang paghahari ng mga Aztec nang sakupin sila ng pangkat ni Hernando Cortez noong 1519. Ngayon naman ay pagtuunan natin ang pansin ang kabihas ng Inca na umusbong naman sa Timog Amerika. Nabuo ang mga unang pamayanan sa ilang bahagi ng bundok Andes dahil sa kaaya-ayang topografiya nito. Ayon sa kwento, isang pangkat ng mga taong tinatawag na Inca ang nanirahan sa matabang lupain sa lambak ng Cuzco. Ang ibig sabihin ng salitang Inca ay imperyo, mula sa pangalan ng pangkat na unang nanirahan sa Andes. Katulad ng mga Aztec, nagpalawak din ng teritoryo ang mga taga-Inca. Ilan sa mga natatanging pinuno nila na nagpalawak ng imperyong Inca ay sina Husi Inca Yupanqui, Topa Yupanqui at Huayna Capac. Katulad pa rin ng mga Maya at Aztec, ang mga Inca ay mahuhusay ding mga inhenyero. Sila ay nakagawa ng mga kalsada, tulay at ilang lagusan sa kabundukan. Ang lungsod ng Cuzco ay patunay ng kagalingan ng mga Inca sa paggawa ng mga gusali at pag-ukit sa metal. Mapapatunayan ito ng Temple of the Sun na halos nababalot ng gold plate. Sa labas ng templo, may mga estatwang gawa sa ginto na naglalarawan ng mga gawain sa buhay ng mga Inca. Ang kapalaran ng kabihas ng Inca katulad din ng mga Maya at Aztec. Bumagsak ang Inca dahil sa kaguluhang politikal, epidemya ng smallpox, at pananakop ng pangkat naman ni Francisco Pizarro. Hindi man ganoon kahaba ang pamamayagpag ng mga kabihas ng Maya, Aztec at Inca, marami pa rin silang naiambag sa kasaysayan. Ilan na rito ang mga estrukturang arkitektural katulad ng mga liwasan, kalsada at piramide. Ang Pyramid of Kukulkan, Pyramid of the Sun at ang